Alalahanin mo ito, dati ang Bible nasa papel lang. Ngayon, kung meron kang cellphone, meron kang access sa libreng Biblia. Ibigan, tandaan mo ito. Meron kang kakayahan na magbasa at pag-aralan ang salita ng Diyos at magkakaroon ka din ng wisdom kung babasahin mo at aaralin ang salita ng Diyos. Kung gusto mo maging wise sa buhay at wise sa mata ng Diyos, ay basahin mo at pag-aralan ang salita ng Diyos. At ito pa isang maganda, hindi lang available ang Bible. Kung ikaw ay nanampalatay sa Panginoong Hesus, ikaw din ay pinanahanan ng banal na spirito na magbubukas ng iyong mata, magko-convict at magpapaliwanag sa iyo sa katotohanan na nakasulat sa Bible. Grabe, imagine mo, meron tayong supernatural ability para maintindihan yung salita ng Diyos. Meron tayong bagay na wala yung iba. Kung ikaw ay naging anak na ng Diyos, ikaw ay may kakayahan na maintindihan ang salita ng Diyos. Kaibigan, nasa iyo na ang lahat para ka maging wise. Nasa iyo ang salita ng Diyos. Nasa iyo ang banal na spirito. Ang kailangan mo na lang gawin ay gawin mo itong habit. Buksan mo at basahin araw-araw ang Bible. The more mo siya pinag-aaralan, the more mo siya binabasa, mas magiging wise ka, mas marunong, mas merong wisdom. At hindi lang natin ito makukuha sa ating personal na reading. Kung hindi, napakarami din nating paraan para pag-aralan ng Bible. Meron tayong discipleship group, meron tayong worship service, meron tayong Sunday school, meron tayong mga youth Bible studies, meron tayong Wednesday equipping, meron tayong biblical foundation. Grabe, samantalahin mo mga ito, kaibigan. At ikaw ay magkakaroon ng wisdom. Pero, alam mo, yung pinaka-the best at gustong-gusto ko ay ang pakikipag-usap sa Diyos araw-araw sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Hindi mo kailangan tapusin ang Bible ng 1 taon. Hindi mo kailangan ng 1 oras, 3 oras, 5 oras para basahin ng Bible. Hindi mo kailangan ng degree sa isang theological school. Ang kailangan mo lang ay tamang puso na gustong makilala ang Diyos. At kapag nakita yan ng Diyos sa puso mo, siguradong ipapaintindi niya sa iyo ang kanyang salita. Hindi mo kailangan basahin ito na merong nakatakdang oras o lugar. Kung hindi, basahin mo ito kahit anong mangyari araw-araw. Walang pipigil sa iyo dapat. Kaibigan, kaya mo din maging wise. Tandaan mo ito, ang wisdom ay hindi lang meron kang knowledge. Kasi hindi pa yan wisdom hanggat hindi mo na i-apply sa buhay. Halimbawa, si Dr. Andrew Wakefield ay punong-puno ng knowledge. Isa siyang kilalang scientist, kaya lang isang araw. Siya ay nagbigay ng maling pag-aaral patungkol sa masamang epekto ng isang bakuna. At dahil nga sa respetado si Dr. Wakefield sa medical community, ay pinagkatiwalaan siya sa kanyang ginawang pag-aaral. Kaya lang, pinalsipika niya ang mga dokumento at hindi totoo ang mga data na nilagay niya rito. Ang motivation niya kung bakit niya ito ginawa ay para kumita ng pera mula sa mga taong gustong pabagsakin yung bakuna na yon. At dahil dito ay mas lalong lumala yung sakit na kumakalat dahil nga ayaw na magpabakuna ng mga tao dahil naniwala sila sa nilabas na pag-aaral ni Wakefield. Pero sa totoo lang, mga kasinungalingan lang ang mga report na nilabas niya at hindi nagtagal ay napatunayan na nagsinungaling at nanloko si Wakefield. Dahil dito ay tinanggalan siya ng lisensya bilang doktor at hinabla dahil sa kanyang panloloko. Kaya nga kaibigan, kahit anong taas ng pinag-aralan mo ay hindi ito nangangahulugan na ikaw ay may totoong wisdom na nanggagaling sa Diyos. Ang ibig sabihin ng wisdom ay ginagawa mo ang kalooban at direksyon ng Diyos na nanggagaling sa kanyang salita. Ito ang magtuturo sa iyo na gawin ang mabubuti at tamang desisyon na magbubunga ng success sa buhay mo. Kaya kaibigan, kung gusto mo maging wise, kung gusto mo maging kagaya ng mga lalaking pantas, seek the right thing. Hanapin mo ang tamang bagay. Siguraduhin mong tamang hinahanap mo sa buhay. Kasi kung magkakamali ka ng hinahanap mo sa buhay, ay mapapahamak ka. Kung hindi ang Panginoong Hesus ang hinahanap mo, ay hindi ka magkakaroon ng satisfaction. Yung mga bagay na hinahanap mo ay mga bagay na temporary lang at hindi sila yung source ng pangmatagalang satisfaction. Ang satisfaction ay nanggagaling
sa Panginoong Yesus. Sabi sa mga Kawikaan 8:11, pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas. Anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Sabi din sa Juan 6:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaibigan, ang totoong satisfaction ay nasa Panginoong Yesus. Ayon sa talata, siya ang tinapay ng buhay. Ang ibig sabihin nung hindi ka na magugutom at hindi ka na mauuhaw, ay magkakaroon ka ng satisfaction at fulfillment sa buhay. Ako noon palaging gutom sa pera, gimmick, alak at babae. Uhaw na uhaw ako lagi sa pleasure ng mundo. Kaya nga nagtataka ako noon. Uwi ako ng 3:00 ng madaling araw galing sa pambababae. Dapat satisfied na ako. Pero kinabukasan pagising ko, naghahanap na naman ulit ako ng bagong gimmick at babae. Kaibigan, hindi ko alam kung saan ka nagugutom. Pwedeng sa pera, pwedeng sa negosyo. Oh, may negosyo na ako. Okay, kailangan ko pa bukas ng bagong negosyo. Tatayo pa ako ulit. Ay nako, kailangan ko pa to. Ay, kailangan ko pa yan. Kaibigan, ang ibig sabihin nun, hindi ka nasasatisfy. Walang katapusan ng pagkauhaw mo. Pero ang sinasabi ng Panginoong Yesus, ako ang tinapay, hindi ka na magugutom kung ako ang nasa buhay mo. Narealize ko kahit meron naman akong pera at negosyo, sobrang bored ako sa buhay. Narealize ko kaya pala ako nauuhaw, nagugutom sa mga ganitong bagay nang walang katapusan ay dahil wala pala sa puso ko ang Panginoong Yesus. At noong dumating sa buhay ko ang Panginoong Yesus, ay saka pa lang ako nagkaroon ng contentment sa lahat ng bagay. Kung dati hindi ako umuwi ng bahay, ngayon mas gusto ko na nasa bahay kasama ang aking pamilya at hindi yung aking mga barkada. Kung dati wala akong nasa isip kundi kumita ng pera kahit sa maling paraan, ngayon ang nasa isip ko ay kung paano magdala ng kaluluwa sa Panginoong Yesus. Bakit? Yun yung joy ko. Now, hindi ibig sabihin tatanggalin mo na yung trabaho mo sa buhay. Hindi. Ako, meron pa rin akong trabaho. Pero alam ko na kung anong priority ko. Alam ko na hindi pera ang magbibigay ng satisfaction sa akin. Kung hindi ang Panginoong Yesus na nasa buhay ko at ang magawa ko ang pinapagawa niya para sa akin. Ito yung wisdom na hindi mapapantayan ng kahit anong pinakamataas na edukasyon. Narealize ko na kahit ikaw ang pinakamatalino sa mata ng mundo, pero kung hindi ka pinaghaharian ng Panginoong Yesus sa buhay mo, ay ginagaranti ko sa iyo na magugutom ka at mauuhaw ka. Hindi ka magkakaroon ng satisfaction. Maaari mo itong i-deny, pero alam mo sa sarili mo na meron kang longing na hindi mo maintindihan. At kahit kailan na hindi ka masasatisfy. Bakit? Dahil mali yung hinahanap mo. Kaya nga umpisahan mo ang pagbabasa ng Bible, kaibigan. Kilalanin mo ang Panginoong Yesus mula sa Bible. At ito ang gawin mong gabay sa iyong buhay at ikaw ay magiging wise. May isang pastor na kwento na merong isang babae na bagong kasal. Kaya lang sobrang na-depress sa buhay. Kinuwento ng pastor na palaging nagpapa-counsel sa kanya itong babae na ito. Pero kahit anong gawin nila, kahit anong payo niya, ay hindi siya makaalis doon sa kanyang depression. Ilang taon na lumipas, ay ganun pa rin yung babae. Hanggang sa isang araw na habang nag-uusap yung pastor at yung babae, sabi ng pastor, alam mo lahat na ng pwede kong gawin, lahat na ng pwede kong i-advise sa'yo, lahat ng solusyon ginawa na natin, kaya wala na akong maisip pa. Pero ito, basahin mo itong Psalms chapter 77. At pagkatapos noon, umalis na yung pastor. The following week, may bumisita ulit doon sa babae at sabi niya mag-pray silang dalawa. Alam mo, sabi nung babae, sige, mag-pray tayo pero bago tayo mag-pray, basahin muna natin yung Psalm chapter 77. Dahil ito yung pinanghahawakan ko ngayong linggong ito. Ito ang nagbigay sa akin ng bagong sigla at na-realize ng pastor na pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa kanyang salita sa babae na ito. Na-realize ko madalas wala tayong sagot o solusyon para sa ating sarili o para sa ibang tao na humihingi sa atin ng payo. Wala tayong kapangyarihan. Yung mga salita natin, walang kapangyarihan. Yung mga advice natin, walang kapangyarihan. Pero kung ipapabasa mo sa Kanya ang salita ng Diyos, ay magbabago ang buhay niya. Kung babasahin mo ang salita ng Diyos, ay magbabago din ang buhay mo. Kaya nga hindi mo kailangan magalit sa iyong asawa o sigawan mo siya o inag mo siya. Kung may problema ka sa asawa mo, tingin mo hindi siya nagbabago, kaibigan. Araw-araw, simulan niyo magbasa ng Bible.
at manalangin kayo at yun ang magbabago sa kanya. Kung may problema ka sa anak mo, ilabas mo yung Bible, umupo kayong dalawa, basahin mo sa harap niya. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang matakot sa future. Simulan mo pag-aralan ng Biblia. Hanapin mo ang Panginoong Hesus at sinisigurado ko sa iyo na ito ang isa sa pinakamatalinong hakbang na magagawa mo sa iyong buhay.